Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Update. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Usapan natin ngayon ang tungkol kay Thinking Pinoy. Gusto kong humingi ng paumanhin. Ano ang nangyari kay Thinking Pinoy? Bakit napunta sa ospital? Alam naman natin si Thinking Pinoy matagal na nawala sa... hindi na siya masyadong active sa social media dahil nag-aral sa UK, biglang bumalik. Ito, napag-alaman natin through kay Princess Maui. Salamat, Princess Maui. Nanonood ako palagi sa iyong mga vlog. Napag-alaman natin na nagpunta sa ospital at nakoperahan. Operasyon. Pansin ko, sino ba yung mga kumukontra kay DJ Bantag na operasyon? Pinakamalaking operasyon si Secretary Boying, heart bypass. Mabuti na lang at naagapan at ligtas. So, natutuwa ako at naligtas ang buhay ni Secretary Boying. Salamat. And then, pangalawa, itong si Tapuan, isang vlogger na masama ang tingin kay DJ Bantag o na-operasyonan din. Ano yung sakit ni Tapuan? Parang sakit sa na-operahan, bato sa kidney o pancreatic stone. So at least, naka-recover na rin si Tapuan. Salamat ulit. Kapwa nating mga tao yan Pilipino na katutuwa natin kung nakakaligtas sa ganyang mga operasyon. Dito naman si Thinking Pinoy, again, through kay Princess Maui, pag-alaman natin na naoperahan somewhere in Bulacan Medical Center. At ang naoperahan sa kanya... So si Thinking Pinoy yung mga kaibigan, isa rin pala to sa against kay DJ Bantag. So, ewan ko mga kaibigan, pero parang sinasabi kasi rito na lahat ng kumakalaban kay Bantag ay nakakarma na. Is, bukol, cyst. Mabuti na lang at benign. Okay? Yung hindi malignant. Ang delikado, pag malignant ang cyst, maging cancer. So, lumalabas na naging successful yung operasyon. Okay na ngayon si Thinking Pinoy. So, malala ko lang si Thinking Pinoy nung nasagsagan ng investigasyon complaint versus kay DJ Bantag, yung Percy Lapid and itong Villamor case, ay nakapagbiti siya ng mabigat na salita sa ating DJ Bantag. Nakalimutan ko na yung exact word. Parang may tupak sa ulo, luko-luko. Ganon ang kanyang binitawang salita against kay DJ Bantag. Pati rin tayo ng mga supporters ni DJ Bantag na pagsabihan din niya na parang rin tayo, bobo. Dahil naniniwala tayo kay DJ Bantag. So personally ako, nasaktan ako doon. Kaya lang ang nakakatuwa, maraming nasaktan na mga viewers ko, lalo na mga Muslim. Ang daming mga Muslim supporters, Filipino Muslim supporters ni DJ Bantag. Maalala ko yung tumawag, taga Maguindanao. Galit na galit. Sir, nandito lang yan pag nandito sa Mindanao, yung Thinking Pinoy na yun, hindi na siya makakaalis ng gano'n. Talaga, ibibitin namin ng patiwarik yung Thinking Pinoy na yan. Naniniwala kami kay Bantag. Ano pa? Yung hulo, may kausog sa hulo.
ang political leader, ganun din. Matawag din ng support for DG Bantag. Ganun, nagre-reklamo sila sa salitang lintawan ni Tingting Pinoy against kay DG Bantag. May kimplang sa ulo. Patupak. So, mga last month lang, may nakausap akong Maranao from Marawi. Tinawagan niya ako. Sabi, sir, nasa Cagayan ka pa? Pasyalan kita. Pinasyalan ako. Tapos, sabihin mo sir ha, pag matuloy si DG Bantag na magkandidato by 2025 na senador, mag-volunteer ako tutulong. Yung bahay ko sa Marawi, yun ang ating campaign headquarters sa Marawi and Lanao del Sur. So ako, natutuwa ako yung mga ganong support. Meron pa, isang retired colonel, Maranao din, tumawag sa akin. Sabi niya, sir, sumusuporta ako sa pagkatao, sa ano ni DG Bantag, naniniwala ako na frame up lang siya. Salamat. So, meron din mga OFW sa basta Middle East. Talagang marami pa rin talagang naniniwala mga kaibigan ko, no? Kay Bantag. Ako minsan naniniwala din talaga ako mga kaibigan. Lalo na marami rin pala siyang nagawa sa loob ng Bilibid mga kaibigan na talagang nalinis niya yung Bilibid. Hindi tulad ngayon mga kaibigan, di ba? Galit na galit. Yung mga OFW, yung mga Muslim to, tumatawag. They are expressing their support. Sir, yung lugar namin, taga Maguindanao raw dito. Umalik na ang droga sa aming lugar. Kaya dapat si Bantag ang kailangan natin dahil siya lang ang may tapang na labanan ang mga drug lord. Ang hihinayang kami at nawala na siya. So ganun ang aking so salamat sa mga Bantag team supporters, lalo ng mga kapatiran nating Muslim. Meron pa nag-message sa akin yung pagtago-tago. Sabi, sir, kung makontak mo si DG Bantag, sabi mo, welcome siya dito sa Mindanao, magtago. Ang daming nagmamahal sa kanya dito na, pinanggit niya, Muslim, katutubo, even Christian. Yung tri-people of Mindanao, Muslim, Lumad, at saka Christian. Maraming nagmamahal. Pwede siyang magtago dito at tutulungan namin. Ang ganun, mga siyo. Anyway, balik tayo kay Tingting Pinoy. Salamat naman at benign. At successful yung operasyon. Good luck, Tingting Pinoy, sa iyong pagbalik sa eskwela. At yan na lang talaga ang buhay. Lesson learned. Yung kinakain natin. Kasi ang natutunan ko sa buhay, karamihang sakit na tumarako sa atin is nasa pa. Noong hindi pa ako nag-lifestyle change, yung wala akong diet o binabantay ng pagkain ko, ang dami kong sakit. Ngayon, salamat sa Diyos, since nung nagka-pandemic, nag-lifestyle change ako, binabantayan ko yung pagkain ko, talagang nag-improve ang aking health, ang aking physical well-being, nag-improve. At ang malaking bagay yan yung diet. Kaya huwag tayong basta kakain kung ano-ano. Ako, walang bawal. Kailang palagi in moderation. Yun ang natutunan ko po ay Dr. Atoy Arboleda, isang naturopathic doctor. Napakagaling. I highly recommend. Manood kayo sa mga YouTube vlogs. Dr. Atoy Arboleda. So, pagkain, of course. Bantayan yung pagkain. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.